Nagsisimula ang pelikula sa isang talagang malaki at malakas na lalaki na nagngangalang Chris. Noong panahong iyon, dati siyang surgeon sa United States Army ngunit nagpasya siyang huminto dahil nag-aalala siya na baka hindi na niya madalas makita ang kanyang pamilya. Sa kalaunan, nagpasya siyang umuwi at makipagkita sa kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi, nagulat si Chris nang makita kung gaano kalaki ang ipinagbago ng kanyang bayan, may mga batang naglalaro sa mga lansangan, mga babaeng umiinom ng sobra sa isang eskinita, at isang saradong pabrika. Habang naglalakbay siya, nakasalubong ni Chris si Sheriff Watkins, ang kanyang kapitbahay, na nagmungkahi na sabay silang umuwi. Naisip ni Chris na magandang ideya iyon, kaya pumayag siya. Sa wakas, nakarating si Chris sa bahay ng kanyang mga magulang at malugod siyang tinanggap ng kanyang nakatatandang kapatid na si Michelle, isang pulis. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay at tatay na makita siya pagkatapos ng 8 taon. Di nagtagal pagkatapos ng hapunan, nakausap ni Chris ang kanyang pamangkin na si Pete, na nagustuhan ang pagiging isang sundalo ni Chris, ay tinanong ni Pete kung may naaresto na si Chris. Nang maglaon sa kanyang silid, tinanong kung nakapatay na ba si Chris, ngunit hindi sumagot si Chris. Kinabukasan, inaayos ni Chris ang hagdan ng kanyang bahay nang malaman ng kanyang childhood friend na si Ray na nakabalik na siya. Dinala siya ni Ray sa field kung saan sila naglalaro noon, at nakita ni Chris ang kanyang mga matandang kaibigan, kasama na si Jay na isang mayaman na nagmamay-ari ng factory dati at ngayon ay may-ari na ng kasino. Pagkalipas ng ilang sandali, naglaro sila ng football, kalaban ng koponan ni Chris ang koponan ni Jay. Nanood din si Pete sa kanilang laro at sumali siya sa paghit-hit ng marijuana kasama ang kanyang mga kaibigan. Medyo matindi ang laban ng bawat koponan, ngunit medyo pisikal maglaro ang koponan ni Jay, kaya ang koponan ni Chris ay natalo. Pagkatapos ng laban, inimbitahan ni Jay si Chris at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kasino upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Chris sa lungsod. Pagsapit ng gabi, dumating si Chris at ang kanyang mga kaibigan sa kasino ni Jay kung saan binigyan sila ni Jay ng pera para laruin ang lahat ng laro. Natuwa ang mga kaibigan ni Chris at iniwan siya dahil mas pinili ni Chris na manood ng mga sumasayaw kaysa magsusugal. Nakaramdam ng kaba si Chris sa performance ng isang dancer at mukhang hindi siya komportable. Lumalabas na hindi nakikita ng dancer ang mga taong nanood sa kanya sa labas, ngunit nakikita siya ni Chris. Nagulat ang lahat, ang dancer ay ang kaibigan ni Chris na si Dini. Naramdaman ni Dini na may kakilala siyang nakatingin at binuksan ang ilaw. Laking gulat niya nang makita si Chris, at mabilis itong lumabas ng silid na nahihiya. Pagkatapos nito, nakita ni Chris si Jimmy, na naglalaro ng dice game. Tumaya si Jimmy ng $100 sa pag-roll ng 6, ngunit naramdaman ni Chris na may kakaiba at hinamon si Jimmy na siya ang maghagis ng dice. Pinilit ni Jimmy na ihagis ang dice, at ito ay naging 7, na hindi inaasahan. Pagkatapos ay naging emosyonal si Chris at nagprotesta laban sa mga sugarol. Gusto niyang tumaya na ang dice ay magpapakita ng numerong 7. Gayunpaman, tumutol ang dealer dahil hindi pa oras ni Chris na maghagis ng dice. Gayunpaman, pinilit ni Chris ang kanyang gusto at inihagis pa rin ang dice, at sa sorpresa ng lahat, ito nga ay nakarating sa 7. Hindi nagtagal, hiningi ni Chris ang kanyang pera, ngunit bigla siyang hinawakan ng isang security guard mula sa likuran, na humantong sa away. Mahirap para kay Chris na talunin ang security officer dahil dati siyang sundalo ng Special Forces. Sa kasamaang palad, bumagsak si Chris matapos niyang matamaan sa ulo. Si Booth, ang pinuno ng seguridad ng kasino, ay kinuha si Chris at ang kanyang mga kaibigan upang pahirapan. Lalong natuwa si Booth nang makita niya ang kwintas ni Chris sa Special Forces. Kinuha niya ang kwintas at ginamit ito bilang pamutol para saktan si Chris, na walang magawa at nasugatan. Punong-puno ng mga sugat, itinapon si Chris sa kalsada. Sa kabutihang palad, huminto ang isang tsuper ng truck upang tulungan siya at dinala siya sa ospital. Sabi ng doktor na gumamot kay Chris, balak daw siyang patayin ng gumawa nito sa kanya. Mabuti na lang at malakas ang katawan ni Chris, at tiniyak ng doktor na magiging okay siya, hindi tulad ng isang ordinaryong tao na maaaring hindi na makaligtas sa ganoong pagpapahirap. Pagkaraan ng ilang araw sa ospital, sa wakas ay pinayagan ng makauwi si Chris. Sinamahan siya ni Ray, pero hindi masyadong makagalaw si Chris dahil sariwa pa ang tahi ng mga sugat. Sa paglipas ng panahon, bumuti ang kalusugan ni Chris, at nakakagawa na ulit siya ng mga regular na aktibidad. Isang araw, pumunta si Jay sa bahay ni Chris at taos-pusong humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang empleyado.
Binanggit niya na pinaalis na niya ang manloloko sa kasino at pinagsabihan ang kanyang security officer. Gayunpaman, si Chris na galit pa rin, ay walang pakialam. Pagkatapos ay hiniling ni Jay kay Chris na maging pinuno ng seguridad sa kanyang kasino at inalok siya ng maraming pera. Si Chris, dala ng kanyang emosyon, ay tumanggi. Nagpa siya si Chris na pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang insidente mula sa nakaraang araw. Tinanggihan siya ni Sheriff Watkins, sinabing sarado na ang kaso. Binalaan din niya si Chris na maswerte siyang hindi na demanda ng kasino dahil sa gulo. Lalong ikinagalit ito ni Chris, at hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang lungsod. Sinabi niya sa sheriff na hindi niya hahayaang magpatuloy ito at umalis. Kinabukasan, nabalitaan ni Chris na si Pete ay umiinom ng napakaraming droga sa bahay ng kanyang kaibigan. Walang pag-aaksaya ng oras, sumugod siya sa pinangyarihan. Pagdating niya, tinanong ni Chris ang kaibigan niyang si Pete kung saan niya nakuha ang mga gamot. Sinabi ni Pete na nakuha niya ang mga ito sa security guard ng kasino. Nagalit talaga si Chris kaya umuwi siya para kumuha ng armas. Maya-maya, bumalik si Chris sa kasino. Pagdating niya, hindi niya ginamit ang kanyang sandata, iniwan niya ito sa sasakyan at sa halip ay kumuha ng isang piraso ng kahoy. Di nagtagal pagkatapos pumasok sa kasino, nagsimulang magdulot ng kaguluhan si Chris. Pinatalsik niya ang mga security officer, at nabali pa ang braso ng isa sa kanila. Galit na galit si Chris kay Booth na nanakit sa kanya kanina. Matapos ilabas ang kanyang galit, umalis si Chris sa kasino, ngunit sa kanyang pagmamaneho, hinabol at inaresto siya ng mga pulis. Sa korte, kung saan sila ang nagpapasya sa kapalaran ni Chris, ang kasino ay nagpakaanghel muna, kumikilos na parang mga inosenteng biktima at sinusubukang sisihin si Chris sa lahat. Nang pagkakataon na ni Chris na ipagtanggol ang sarili, kinailangan niyang magsalita dahil hindi gaanong tumulong ang kanyang abogado sa harap ng lahat ng nasa courtroom, kasama na ang mga prosecutor, judge, at audience. Nagsabi ng totoo si Chris sa nangyari. Ibinahagi din niya ang kanyang plano na kung mapatunayang hindi siya nagkasala sa kasong ito, mag-a-apply siya upang maging sheriff at magtrabaho upang mapabuti ang magulong lungsod. Ipinakita ni Chris ang mga pinsalang natamo niya mula sa mga opisyal ng seguridad ng kasino sa prosecutor, sa publiko, at sa madla. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya ang prosecutor na si Chris ay hindi nagkasala at magiging sheriff sa susunod na termino. Bilang sheriff, nagpatrolya si Chris sa bayan at nagkataon na nakasalubong niya si Jay. Hiniling niya kay Jay na ipakita ang kanyang driver's license at vehicle registration. Si Jay, gayunpaman, ay may sama ng loob kay Chris at binanggit ang nakaraan ni Chris bilang isang bigong sundalo, na nagpagalit sa kanya. Nang makarating si Chris sa opisina, iminungkahi ni Sheriff Watkins na itatalaga niya ang kanyang mga kaibigan bilang mga representante dahil sa kanilang mahusay na pagganap. Galit na sumagot si Chris sa pagsasabing tanggal na silang lahat sa trabaho. Ngayon, ang opisina ay wala ng laman dahil ang lahat ng mga nagtatrabaho ay tinanggal na. Kailangan ni Chris ng tutulong sa kanyang mga responsibilidad, at nakipagkita siya kay Ray, na may nakaraang krimen, ngunit ngayon ay magiging kanyang representante. Ang una nilang mahalagang gawain ay itigil ang problema sa droga sa kanilang lungsod. Humingi ng tulong si Chris kay Ray dahil alam ni Ray kung sino ang nagbebenta ng droga sa bayan. Matapos magsagawa ng investigasyon, itinuro ng lahat ng mga pahiwatig si Booth bilang pinaghihinalaang nagbebenta ng droga. Sinuri ni Ray si Booth at natuklasan ang isang pakete ng mga droga na nakatago sa kanyang medyas. Dahil tumanggi si Booth na aminin kung may nakatago pang droga sa ibang lugar, nagpa siya si Ray na sirain ang kotse ni Booth na nasa repair shop. Walang pagdadalawang isip na sinuri ni Ray at Chris ang sasakyan ni Booth. Sa kasamaang palad, wala na silang nakitang droga doon. Tapos nagalit talaga si Booth dahil sinira ang sasakyan niya. Binalaan niya sina Chris at Ray na baka maghihiganti ang mga kaibigan niya sa nangyari. Gayunpaman, hindi sineseryoso ni Chris ang mga banta ni Booth at may kumpiyansa na sinabi sa kanya na hindi siya natatakot. Sa huli ay dinala si Booth sa himpilan ng pulisya upang ikulong sa pag-asang makapagbibigay siya ng impormasyon. Ngunit nag-aalala si Chris sa kanyang pamilya sa kanilang tahanan, kaya pinapapunta niya si Ray doon para bantayan sila. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Chris na manatili sa opisina ng magdamag upang bantayan si Booth. Maya-maya lang pagkaalis ni Ray, dumating si Denny na may dalang pagkain. Kinabukasan, pagkatapos suriin ni Chris si Booth, biglang sumabog ang kanyang patrol car.
Nagulat siya at napagtanto na mga tauhan ni Jay at mga kaibigan ang responsable sa pagsabog. Sinimulan na rin nilang paulanan ng bala ang opisina ni Chris nang walang pakialam kung nasa loob si Booth. Dahil nakaramdam siya ng kagipitan, sinira ni Chris ang sarili niyang opisina para iligtas si Denny. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Booth na nakakulong, at kinumbinsi ni Booth si Chris na buksan ang kanyang selda. Ibinunyag niya na ang mga droga ay nagmula kay Jay, na ginagawa ito sa kanyang saradong pabrika. Akmang bubuksan na ni Chris ang selda, hindi inaasahang binaril si Booth ng isa niyang kaibigan. Maya-maya, sinundan ni Chris si Denny at nilabanan niya ang mga tauhan ni Jay. Samantala, habang nangyayari ang lahat ng ito, pinoprotektahan ni Ray ang bahay ni Chris at nahaharap sa pag-atake ng mga tauhan ni Jay. Sa kasamaang palad, si Ray ay binaril, at maaaring ito ay talagang masama, ngunit siya ay lumaban ng may determinasyon. Sinasakal pa niya ang isa sa mga tauhan ni Jay, at nang magtangkang tumulong ang isa, binaril din siya ni Ray. Biglang dumating si Chris at naabutan niya ang kaguluhan, na nauwi sa pagsuntok ni Ray kay Chris. Matapos matiyak na ligtas na ang kanyang pamilya, nagpa siya si Chris na mag-imbestiga pa. Sa loob, nakita niya si Jay na naghihintay sa kanya. Sa kasamaang palad, nahulog si Chris sa bitag ni Jay at muntik nang masaktan. Gayunpaman, nagawa niyang hilahin pababa si Jay. Nahulog sila mula sa taas, at nasugatan si Chris sa binti. Nang sinubukan siyang habulin ni Jay, nakatakas si Chris sa kagubatan. Sa pagsunod ni Jay, doon nagsimula ang kanilang away. Sa kaunting lakas na natitira sa kanila, naglaban sila sa kagubatan. Sa kabutihang palad, nakita ni Chris ang ilang mga sanga na nanggaling sa puno ng kahoy, na naging pangunahing sandata niya. Sa kabila ng paggamit ni Jay ng palakol, nagawa siyang talunin ni Chris kahit na nasugatan ang kanyang binti sa proseso. Iginiit ni Chris na kailangan niyang arestuhin si Jay. Sa huli, sinarado ni Chris at Ray ang kasino ni Jay at muli itong binuksan bilang pagawaan ng tabla, na nagbibigay ng mga trabaho para sa mga tao sa lungsod. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.